Alam naman natin na hindi talaga biro ang magpagawa ng bahay pero pasasaan ba't matatapos din? Pero ngayong araw mga mare, samahan nyo kami sa mga haganapan natin ngayon. Pero bago yun, eto ngayon nahuli natin nung nakaraan mga mare, malilit lang siya pero pwede na nga ito. Kung mapapansin nyo, palaging si mama nga ang nakatoka sa pagluluto dahil nga syempre iba yung luto nila sa paraan ng pagluluto natin dito sa Bulacan. Dahil nga sila tatay ang gumagawa, sila Kuya Adong ay talagang gusto nila ay lutong Ilocano. At eto nga pala mga mare, malapit na nga matapos tong pagkikisami nga nila. Dahil nga doon na nga sa may laban, sa susunod ay doon na nga sa may CR natin. Yung araw din pala ay sasamahan natin sila mama, sila ate Marlene at ako nga para nga kumuha ng bank account. Bale, magbubukas nga mga mare kasi nga monetize na nga sila. Uy, sana all. Kailangan nga na lang i-set up yun mga mare. Kailangan nga na bank account saka ng TIN ID. Syempre, bilang tayo ang nakakalam, andito tayo para sumuporta nga sa kanila. Ito lang din kasi talaga yung maitutulong natin sa kanila na alam natin makakapagpabago din ang buhay nila katulad nga natin. Kaya talagang pinupush nga namin sila mag-vlog nga din. At eto nga, dumating na nga tayo dito mga mare. Wakas nga mga mare, nakakuha nga rin tayo agad. At eto, babalikan na nga lang natin yung ATM mamaya. Kaya ngayon ay pupunta naman tayo sa bibilihan nga natin ng gamit. Pero syempre, kakain muna nga tayo dahil anong oras na nga rin ito. At bumili na nga muna ako ng siomai kasi gutom na nga talaga ako. Ayaw naman nila kaya eto kakain at naghanap na nga kami ng makakainan. Sa totoo lang ay talagang palabas-labas nga tayo palagi ngayon kasi ang dami pa rin talaga mga kailangan bilhin. At dito na nga namin na pagdesisyon nga mga mare, minsan lang naman kaya naman sige okay lang yan. Dahil wala rin naman kaming mahanapang makainan kaya dito na lang at paray pang ang upuan. At sa wakas nga mga mare, tapos ang pag-antay, dumating na nga itong pagkain natin. Itong ang dala-dala ko, takot na takot nga ako baka nga malaglag. Medyo may pagkalampa kasi ako mga mare sa maraming tao, mahiyain ako ganun. Minsan ko lang din naman makasama dito sila mama, sila ate Marlene, Samantha ay kaya okay lang to. Baka nga sabi nga ang pagkain dapat ay hindi tinitipid, lalo na ito ang nabubuhay sa atin at kumukuha tayo dito ng lakas. Totoo lang mga mare, bilang breadwinner ay talagang natutuwa kami na kahit papaano ay nakakakain na nga tayo sa ganito. Siyempre dati kasi kapag may mga lakad nga kami ay titiisin namin yung gutom namin at magbabaon nga kami ng tubig. O kaya naman bibili si mama ng candy para naman yung gutom namin ay mapalitan ng tamis, ganun. Pero sa awa ng Diyos sa amin mga mare, eto nandito na tayo sa sitwasyon na nabibili na natin yung mga pangangailangan nga natin. Punta pala tayo dito mga mare kasi sabi ni Pangat marami daw dito mga aesthetic nga na gamit. Kaya nga lang syempre hindi naman tayo mayaman, nagulat din ako sa price. Pero sabi ko pag ipunan nga namin ni Pangit at dito nga kami bibili ng mga lalagyanan ng kape, asukal. Wala nga tayo dito mga maring napili at pupunta na nga lang tayo dun sa isa. May nagulat ako kay Pangit mga mare, paano pa naman bit-bit niya nga tong chelas niya. Minsan din talaga ay napakalakas nga ng topak nitong si Pangit. Nakita ko nga siyang tinitingnan tong sombrero kaya naman nilapitan ko. Ayun, nilagay ba naman sa ulo ko, maganda daw. Pangalawang palapag nga, ito nga lang ang nakita ko, yung wipe. Alam nyo ba, itong si Pangit, minsan lang talaga to bumili ng damit. Kaya naman natutuwa ko ngayon ay napagdesisyon na niya nga bumili ng damit niya. Kasama nga namin sila ate Marlon, sabi ko, pumili na nga lang sila din ng gusto nilang damit. Ang oras nga na to, nang tingin-tingin pa nga lang talaga ako niya kasi natuwa ako na ang dami nga dito pang Korean na damit. Pero nagdadalawang isip nga ako kung bibili nga ako mga mare. Pero sabi ko, deserve ko naman to at deserve namin to nila Pangit na kahit minsan ay bumili para sa sarili namin. Kaya ayun mga mare, napakadami kong nabili. At eto nga si mama, pangarap niya nga daw to kaya naman bumili nga siya nito. Kaya minsan ayoko pumupunta sa ganito mga mare at nakakita ko ng magaganda kasi napapagastos talaga. Pero syempre hindi rin talaga nawawala sila mama. Binilan ko rin din sila sa si tatay, si bibi. Halos lahat kami nga meron para walang lamangan ganun. Wakas nga mga mare ay tapos na at pupunta naman tayo sa bangko para nga kunin yung mga ATM. Alam mo ito, for the lakad-lakad na nga kami dito. Syempre, hinanap na naman natin yung Fortuner nga natin na 3 ang gulo at sa wakas nga nakarating na nga tayo. Tuwang-tuwa nga kami nung may hawak na nga kaming ATM. Nabiro ko nga sila na taon na nga kami kasi may mga card na nga kami. Abay, sa wakas nga nakarating na nga tayo at nung nasa dulo nga, kitang-kita ko si Chuchu na tuwang-tuwa kaya naman sumalubo nga talaga siya. Hindi naman halatang na-miss nga kami, halos maghapon kasi kami wala mga mare. At habang nagpapahinga nga kami, eto may dumating nga sa atin na nagpa-picture nga noon sila Ma'am Daisy, Sir Carding Vlog, may daladalang aso at pangalan daw ay
chocolate at binigyan pa nga tayo ng kangkong sa kamangga at binigay sa atin to si Chocolate. Napaka-cute nga mga mare. Maraming salamat po at shoutout na nga rin po sa inyong lahat. Ang dami ng kapatid ni Chuchu. Tingnan nyo, ang cute-cute. Babae po pala siya. At eto nga, dumating na nga si Judith. Masabi nyo, mali po yung pronunciation ko. Yun po yung naririnig ko sa ibang vlogger. At natutuwa nga ako mga mare. Sa wakas, nakita ko na yung pangalan ko sa mga bill. Unang beses ko nga lang yung ganito mga mare, magkaroon tayo ng kuryente, tubig. Haba, nagulat nga ako mga mare. Sino kaya yung mga gumagamit na napakalakas? Charot. Laan nyo nga mga mare kung ilan. Syempre, papakita ko sa inyo 1,277. Tapos yung tubig natin nasa 500 nga. Eto nga si Mikey, tamang kain nga lang dito, sana all. Eto nga si tatay, naghukay pa nga rin dito dahil nga magbabakod na nga. Ang dami nga nagsasabi, bakit daw nagpapabakod pa tayo, may bakod? Okay na yun mga mare, ang mahalaga meron tayo sariling bakod ay nung importante. At syempre, mawawala pa naman magandang tanawin natin ngayon. At pagpasensya nyo na, makalat talaga ngayong araw kasi nga syempre, gawaan pa rin ngayon. Kami nga ay nahihilo na nga kasi hindi na namin alam kung paano namin to sisimulan ayusin. Dahil nga wala pa talagang paglagyan nga mga mare. Pero sabi ko nga palagi, pasasaan ba't matatapos nga rin tong bahay natin. Pangit nga ay tamang inom nga lang dito ng barley. At eto nga yung mga bata o tamang nood nga lang dito, abay sana all bata. Tatay naman ay busy rin dito mga mare kasi nga ilalagay nga to dun sa may CR. Lahat talaga dito ay busy nga mga mare. Maraming ang gusto pumunta sa blessing. Hindi ko po masabi kung kailan yung blessing dahil nga hindi pa rin talaga tapos to. Matagal-tagal pa tong papagandahin. At eto pala yung ating bodega mga mare. Pinaglagyan nga namin ng cabinet at dito nga namin ilalagay yung freezer. Gaayos-ayos nga lang ako ng damit at wala nga akong taga-video dyan kaya naman inilagay ko nga lang sa tripod. Sa wakas nga mga mare, nakalipat na nga tayo dito sa ating kwarto dahil nga sila mama ay nakalipat na doon sa kanilang kwarto sa baba. Kaya naman talagang excited kami ni Pangit pagandahin tong kwarto nga natin. At eto nga dalawang magkapatid, napakakulit na naghaharutan pa nga. At syempre, busy nga rin sa pag-i-skim coat nga dito mga mare. Konting-konting pintura na lang talaga ay malapit nang matapos to. At eto rin pala yung update sa CR natin mga mare. Tapos na nga yung pagkikisa, may skim coat na nga lang at pintura ang kailangan. At si Michael pala na asawa ni Mitchcon ang gumawa nga nito mga mare. Kahit bodega, dapat nga organized pa rin talaga. Kaya mga nagsasabi ng makalat, pagpasensya nyo ng mga mare at hindi pa rin nga kasi tapos. So nga, tumulong na nga si Pangit na pogi. Kasi nga gustong-gusto na nga rin talaga natin matapos mga mare at hindi rin talaga pala biro ang magpagawa nga ng bahay. Lalo na sa atin na tayo-tayo nga lang ang gumagawa. Eto nga si tatay, busy pa nga rin dito mga mare. Buti na nga lang ay okay na nga ulit si tatay nga mga mare. Kaya naman ay malakas-lakas na nga ulit siya. At andito na nga pala natutulog sila mama sa kwarto nila. Kaya nga kailangan may doorknob na. Kaya eto ginawa na nga ni Kuya Adong. Para naman meron nga rin silang security. Syempre privacy na nga rin. Tingkoti na nga lang talaga mga mare. Matatapos na nga ito at kailangan na nga lang natin yung cabinet dyan. Ipapagawa na nga rin natin. At eto nga si mama, busy nga rin dito sa kanyang nilulutong bangus. May kwento ko lang sa inyo mga mare. Tapos na pala yung gate natin. At sobrang excited kami na maipakita yun sa inyo. Kasi alam namin na magugustuhan nyo nga din yun. Dahil mga mare, sobrang ganda at bagay na bagay nga dito sa ating kubo. At hindi na nga lang kasi namin na videohan kasi nga gabi nga tayo dun pumunta at wala kaming dalang cellphone. Din kasi talaga lahat mga mare na iba-vlog nga natin. Kumbaga hindi 24/7 yung camera na naka-open. At eto nga si tatay, busy nga rin tumulong dito kay Kuya Adong. At eto naman si Kuya Arnel, busy rin dito. Sa totoo lang, sobrang swerte nga namin ni Pangit at meron kami mga magulang, mga kamag-anak na talagang supportive nga sa amin. At eto pala yung ulam natin, napakasarap diba? At eto nga salarin na to, kumuha pa nga ng kakong. Maraming salamat po sa bigay niyo pong kakong sa amin Ma'am Daisy. At syempre pala, magsasalad nga tayo kaya merong ganyan mga mare, kaya abangan niyo yun. Aba, eto nga si Pangit, daig pa nga ang buntis, palagi nagkikrib sa salad, palagi di naman natutuloy. Tara mga mare, kain na tayo. Tinan nyo naman, sobrang kalat pa talaga, kaya kanya-kanya nga kami ng kain dito. Marami nga rin kasi nagtatanong kung bakit wala daw ba tayong lamesa para daw tayo magkakaaway pag kumakain. Alam naman natin mga mare na masarap talaga kumain kapag sabay-sabay, lalo na magkakaharap kayo. Kung dati pa kayong followers, talagang makikita nyo na palagi nga kaming kumakain kahit simpleng ulam lang talagang magkakaharap kami sa pagkainan. Kahit nga ang lamesa namin noon dati talagang papa nga lang ng bigay pa ng kakilala ni mama. Uy, sweet naman ng mag-aama na to oh. At syempre mga mare, alam nyo na kapag gutom talagang kanya-kanya na nga. At eto nga si Sian, ginawa na nga lamesa etong bodega. Hayaan nyo mga mare, kapag naibaba na natin yung lamesa natin tiyak na magkakasya tayo kasi pang 12 nga yun. At eto nga si Michael, tamang subo nga lang sa anak niya ng pagkain. At eto naman si mama, tamang kain
nga lang mga mare. Sila mama nga ay nahuli na nga kumain kasi nga ay nanonood pa nga. Alam nyo naman si mama, TV is life yun. Maya-maya nga lang, eto ay pumunta na nga dito para nga kumain din si mama. Kakatuwa nga si mama kahit may TV na nga tayo mga mare, hindi pa rin talaga nawala ang kanyang hilig sa TV. Ako kasi nung bata ako, talagang pangarap ko magka-TV. Ngayon ay hindi ko na kayang manood ng TV dahil sobrang busy. Lord, maraming salamat ulit sa blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.